Magandang araw mga katotoo. Ako si #WalkWithLan at ngayon sa ating ilang minutong paglalakbay, pag-uusapan natin ang dalawang malaking balita mula sa Caloocan, ang pagbabukas ng bagong silang Malasakit Medical Center at ang unang virtual reality laboratory sa isang pampublikong paaralan. Pero mga kaibigan, hindi natin ito gagawing simpleng ulat. Susuriin natin ito ng malalim na kritikal, makulay at may konting haplos ng katotohanan na parang mainit na kape sa umaga. Kaya humanda na mga kababayan. Pero bago yan, magkape muna po tayo. Sarap! Humanda na dahil ito ang ating kwento ngayon. Mga katotoo, alam nyo ba ang pakiramdam ng pag-asa? Yung tipong may bagong bukas na naghihintay. Sa Caloocan, dalawang bagong proyekto ang nagpapakita ng ganitong pangako. Isang malasakit medical center na magbibigay ng libreng serbisyong pangkalusugan at isang VR laboratory na magdadala ng makabagong edukasyon sa mga kabataan. Pero tulad ng lahat ng magagandang balita, may tanong, totoo bang game changer ito o isa na namang photo op para sa politika? Ngayon, aalamin natin ang sagot ng walang filter, na walang drama, pero puno ng katotohanan. Dun, 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 dun. Una, pag-usapan natin ang bagong silang Malasakit Medical Center, dalawang palapag, 280 square meters at puno ng pangako mula sa libreng bakuna, konsultasyon para sa mga buntis hanggang sa pagsusuri sa HIV at tuberculosis. Ang sabi ni Mayor Along Malapitan, ito daw ang sagot sa lumalaking pangangailangan ng mga taga-Bagong Silang. Lalo na nahati na ang barangay ito into smaller units. Pero mga katotoo, magdahan-dahan tayo ha. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng malasakit dito? Ayon sa ulat, ang pasilidad na ito ay magbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan na hindi mo na kailangang maglabas ng pera mula sa bulsa. Immunization, nariyan, family planning, covered, may animal bite center pa para sa mga hinabol ng aso ng kapitbahay. At hindi lang yan, may nutrition programs, cervical cancer screenings, at anti-TB initiatives. Sa papel, parang pangarap ito para sa isang komunidad tulad ng Bagong Silang kung saan marami nang umaasa sa pampublikong serbisyo. Pero tanong, gaano kaya kasapat ang 280 square meters para sa libo-libong residente? Hindi natin may pagkakaila kung totoo ang mga pangako. Malaking bagay ito. Isipin mo ha, isang ina na hindi na kailangan maglakbay ng malayo para magpabakuna ang anak. Isang lolo na makakakuha ng libreng gamot para sa TB. At sa panahon ng post-pandemic, ang libreng HIV at cervical screenings. Malaking checkmark yan sa public health. Si Mayor Malapitan mismo ang nangako na ang center na ito ay magpapalakas sa mga umiiral na programa. At sa totoo lang ha, mga katotoo, kung gagana ito, maraming buhay ang mababago. Pero mga kaibigan, hindi natin pwedeng isara ang ating mga mata sa realidad. Ang Bagong Silang ay isa sa mga pinakamataong lugar sa Caloocan. Libo-libong pamilya, siksikan ng mga babahay at limitado ang resources. Kaya naman, tanong ko, sapat ba ang isang 280 square meters na pasilidad? Ilang pasyente ang kaya nitong tanggapin sa isang araw? May sapat bang doktor, nurse at gamot? At higit sa lahat, paano natin masisigurong hindi ito magiging isa na namang inaugurated pero underfunded na proyekto? Alam nyo na, yung mga pasilidad na maganda at picture pero pagdating sa actual, kulang sa kagamitan. At syempre ha, hindi natin pwedeng iwasan ang usapin ng politika. Si Mayor Malapitan na tumatakbo ulit ngayong midterm elections ang nanguna sa pagbubukas nito. Coincidence lang ba?
Ay, mga katotoo, alam natin kung paano gumagana ang laro. Ang mga proyektong ganito, lalo na kung malapit na ang eleksyon, parang may dalawang mukha. Isang mukha para sa serbisyo at isang mukha para sa boto. Pero sige ha, bigyan natin ng benefit of the doubt si Mayor. Kung totoo ang commitment niya, dapat makita natin ang resulta, hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod na taon. Ngayon, lumipat naman tayo sa isang mas high-tech na balita, ang pagbubukas ng kauna-unahang virtual reality laboratory sa Amparo Elementary School. Mga katotoo, VR sa public school? Parang sci-fi movie ha, di ba? Pero totoo ito, computer units, top-of-the-line equipment at isang layunin, baguhin ang paraan ng pag-aaral ng mga bata. Ngayon, pag-usapan natin ito ng maayos dahil ito ang klase ng balita na parehong nakaka-excite na nakakapag-raise ng kilay. Ang VR Laboratory ay isang pasilidad kung saan gagamit ng virtual reality ang mga estudyante para mag-eksperimento at matuto. Halimbawa, sa halip na mag-dissect ng palaka sa science class, naminin natin medyo nakakaawa ang palaka. Pwede kang mag-explore ng 3D model ng katawan ng tao gamit ang VR headset. Mas ligtas, mas exciting, at mas interactive. Ang sabi ni Malapitan Administration, ito daw ay para bigyan ng alternative modes of learning ang mga bata. At sa Amparo Elementary School, ang mga batang ito ang unang makakasubok nito. Isipin mo mga kababayan ha, isang batang taga-Caloocan na marahil hindi pa nakakahawak ng mamahaling gadget, biglang makakasuot ng VR headset at makikita ang loob ng isang bulkan o ang solar system. Hindi lang ito tungkol sa cool factor, ito ay tungkol sa oportunidad. Ang teknolohiyang ganito ay nagbibigay daan sa mga bata na mangarap ng mas malaki. At sa panahon kung saan ang digital skills ang hinintay ng future job market, ang maagang exposure sa tech ay malaking bagay. Dagdag pa, sinabi ni Mayor na priority niyang edukasyon. Kung totoo yan, ito ang klase ng hakbang na dapat nating bantayan. Pero mga katotoo, maging totoo tayo ha. Isang VR lab sa isang elementary school, gaano kaya ito ka-sustainable? Ilang headset ang meron? Sino magtuturo nito? May training ba ang mga guro? At higit sa lahat, bakit isang paaralan lang? Ang Caloocan ay may 12 ng public schools. Bakit sa Amparo lang? At kung seryoso ang administrasyon sa edukasyon, bakit hindi muna ayusin ang mga basic needs tulad ng mga sira-sirang classroom o kakulangan sa aklat? Hindi ba parang cart before the horse ito? Sabi ni Mayor Malapitan, marami pang VR labs ang itatayo sa ibang paaralan. Maganda pakinggan, pero kailan at paano? Ang ganitong proyekto ay nangangailangan ng malaking pondo mula sa pagbili ng equipment hanggang sa maintenance nito. At kung hindi maayos ang plano, baka maging white elephant ito. Maganda sa simula, pero paglaon, maalikabok lang sa isang sulok. Pero sige mga katotoo ha, maging positibo tayo. Kung gagawin itong tama, maaaring simula lang ito ng mas makabagong edukasyon sa Caloocan. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking larawan, ang Malasakit Medical Center at ang VR Lab, dalawang proyekto, dalawang pangako, pero anong sinasabi nito tungkol sa Caloocan? At ano ang sinasabi nito tungkol sa atin bilang mga mamamayan? Ang dalawang proyektong ito ay tumutugon sa dalawang pundasyon ng lipunan, kalusugan at edukasyon. Kung may access sa mga bata, ang mga tao sa libreng healthcare, mas malakas ang kanilang laban sa buhay. Kung may access sa mga bata sa makabagong edukasyon, mas malaki ang kanilang tsansang umunlad. Pero ang tanong, gaano kalalim ang commitment ng lokal na pamahalaan dito? Hindi sapat ang magbukas ng pasilidad. Kailangan may follow-up through. Kailangan may accountability. At dito, pumapasok ang politika. Si Mayor Malapitan ay tumatakbo ulit. Natural, gusto niyang ipakita ang kanyang nagawa. Pero mga katotoo, bilang mga butante, responsibilidad natin na tingnan ang likod ng mga proyektong ito. Hindi lang natin dapat tanungin kung ano ang naibigay, kung paano ito naibigay.
at kung para kanino talaga ito. Ang mga proyektong ganito ay hindi dapat para sa campaign poster. Dapat ito ay para sa tao. Kaya naman ang hamon ko sa inyo, mga katotoo, maging mapanuri, alamin kung paano gagana ang malasakit center, magkano ang budget, sino ang mga doktor, gaano karaming pasyente ang kayang tanggapin, tanungin kung paano mapapanatili ang VR lab. May pondo ba para sa upgrades? May plano ba para sa iba pang paralan? At higit sa lahat, gamitin natin ang mga pasilidad na ito. Kung libre ang serbisyo, bakit hindi natin sulitin? Kung may mga pagkakataon ng mga bata, bakit hindi natin sila suportahan? Mga katotoo, ang Caloocan ay isang lungsod ng pangarap. Pangarap ng mas maayos na kalusugan. Pangarap ng mas magandang kinabukasan para sa mga bata. Ang bagong silang Malasakit Medical Center at ang VR Lab ay mga hakbang patungo doon. Pero ang tunay na tagumpay, nasa atin yan. Nasa ating pagiging mapanuri, nasa ating pagkilos, nasa ating paniniwala na ang pagbabago ay posible. Kaya't hanggang sa muli, ako si #WalkWithLan, naghahatid ng katotohanan na may haplos at ngiti. Mag-ingat kayo mga kababayan at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming kwento ng pag-asa at pagbabago. Salamat mga katotoo.